Natin, may iba po tayo si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng Philippine Navy for the West Philippine Sea. Rear Admiral Trinidad, sir, may buntag. Yes, good morning, Aljo. Magandang umaga, May buntag, sir. Kumusta na po ang monitoring ng AFP sa mga barko ng China? Meron ho daw umaali-aligid na barko ng China sa Baho de Masinloc? Yes, based sa ating monitoring, ito ay bahagya bumaba muna nung dumaan yung dalawang malakas na bagyo sa atin. Lalo yung nauna na dumaan sa Cebu, I think it was Tino. Ito naman kasi ay nag-exit sa West Philippine Sea. So dahil doon ay bumaba yung mga barko ng PLA, Navy, Coast Guard at ng Maritime Militia sa mga features nila doon sa West Philippine Sea. But ito naman ay tumaas after ng Tino. Ganun din naman si Uwan, walang barko na naiwan sa Baho de Masinloc. But ngayon bumalik na naman sila after ni Uwan. Anong mga barko ito, Rear Admiral Trinidad? Nakitaan natin doon 4 na PLA and 6 na Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc. Okay. So hindi naman tayo hinaharaso doon. Nakakapasok naman ang ating mga mangingisda, pati ang mga barko ng Coast Guard, ng Philippine Navy at ng BFAR? Wala namang naiulat sa atin na may ongoing na harassment doon. Bagamat yung ating mga fisher folks ay nahihirapan pa rin pumasok mismo sa shoal. Pero sa paligid ng BDM, nakaka-access pa naman sila. Okay. Meron daw silang nilagay ng mga boya ang mga Chinese sa lugar? Sa yes, yung report natin, mga last month, hindi na mataan tayo na harang mismo sa bukana ng Baho de Masinloc. And sa bandang northeastern part, may 2 boya. Okay. Na malaki. Ito naman ay alam ng Coast Guard, sila ang nakapag-report nito. Opo. At kung ano man ang kailangan ng tulong, nagko-coordinate naman tayo sa kanila. So, sige. So, may balak ko ang Coast Guard na tatanggalin yung mga boya? Ano pong impormasyon natanggap po ng Navy? Ito ay na-report nila sa NMC. This was just before the typhoon. So I have to check kung anong pinaka-latest action na gagawin ng NMC ng Coast Guard doon. Okay. So, hindi na ho ganong katindi ang tensyon ngayon dyan sa bahaging yan ng West Philippine Sea na meron ho tayong tinatawag na ine-exercise na sovereign rights? Alam mo, yung tensyon naman dyan, Aljo, it comes and goes, depende sa There are times na out of the blue, may mga harassment. There are times naman na banayad. There are times naman yung ating kadiwa operation doon, yung pagbibigay ng tulong sa ating mga mangingisda, walang incident. There are times naman, mas marami naman na may mga harassment. So it comes and it goes. Opo, okay. May iba po ako, Rear Admiral Trinidad. May mga bali-balita na hindi nawawala ho Hanggang ngayon, maingay pa rin itong di umano'y destabilization effort against Marcos Jr. administration. Sinasabi dito, it may be, itong effort na ito may be foreign funded. Opo. Ano po ang stand ho dito ng Armed Forces of the Philippines, lalong-lalo na ng Philippine Navy? Alam mo yung what is happening right now, there's a lot of political noise. When we say political noise, development sa political scene. Kasama dito yung mga iba't ibang panawagan sa armed forces na mag-withdraw ng support, panawagan na umaklas, panawagan ng RevGov kung ano lumalabas. May mga instances din yung ating mga, ilan na naman, yung ating mga retirees, sumasama sa mga protest rallies. At may mga kabayan din tayo na nagsasabi na panahon na para bumaba yung ating presidente. So all of this, we are checking all of this. Well, we are not leaving any stone unturned. Tuloy-tuloy naman yung pagmamatsyag natin. And ang isa na obserbahan natin itong nakaraang weekend sa protest rally sa may People Power Monument, yung engranding preparasyon. Yung preparasyon naman, alam na natin na pag engranding preparasyon, kailangan ng pondo yan. So we are checking everything, knowing that yung United Front Works Department ng Partido Komunista ng China active sa ating bansa. So we are checking this kung posible ba na merong foreign support na dumating dito sa ating mga ongoing na mga rallies. Okay.
Pero nandun ho, handa ho na sundin ng Armed Forces of the Philippines, safeguard democracy. Yes, of course. Alam mo, many times binabanggit ng ating, hindi lamang yung ating Chief of Staff, mismo yung ating SND. Katunayan nga, nung Friday before the rallies, this was last week, may maraming press conferences, maraming pronouncement, yung ating Department of Defense, yung ating Chief of Staff, na the AFP will remain constitutional. We will observe the Constitution and constitutional processes. Amid all the calls for withdrawal of support, for doing unconstitutional activities, tapos na tayo dyan. At the same time, we respect the freedom of assembly, peaceful assembly, and freedom of speech. So there's a fine line in between that na purview naman ng ating mga legal officers. Kung ito ba ay nalabag na o na they cross the line. So we are looking into all of this. But at the same time, we respect and nais natin na safe ang lahat ng rally. Ayaw natin na may mga maka-infiltrate at gumawa ng karahasan to blame on anybody. Importante ho dito na ang AFP, ang ating pong mga sundalo, Navy, ang ating Army, at ang ating pong mga Marines remain a professional, disiplinado, and a non-partisan institutions. Yes, totoo yan, Aljo. We have seen the effects in the past. Hindi naman tayo ang game changer o ang messiah sa lahat ng problema ng ating sosyudad, ng ating bansa. Hindi trabaho ng AFP yan. Yung ganong mindset, tapos na sa amin yan. At pangit talaga ang kalabasan sa ating bansa kung ang AFP ay nangihimasok. So we don't want to get there again. So, yung mga military intervention, yung mga rumors ito of unrest among uniformed personnel, hindi ho totoo yan. Wala hong ganun. Walang ganun. Okay. Magawa't marami tayong mga political noise. Again, this is only a small majority of society at ng ating mga retirees. Opo. Okay. Pwede ho ba kayo magsalita tungkol dito kay Ginoong Gutesa, Rear Admiral Trinidad? Yes. Yung Philippine Navy already came out with a statement. In fact, I think 3 or 4 statements already. Ano ba nasa ano ba? Opo, go ahead po. Yeah, si Gutesa, former Philippine Navy and Philippine, I think, years ago, I don't know the exact number of years, kung kailan siya nag-retire, but pag ang tao isang retired at tumatanggap na ng pensyon, wala na sa amin yan. Pupunta lang yan sa GHQ, sa PGMC, Pension Gratuity Branch ng AFP, kung may problema sa kanyang pensyon. But apart from that, his activity is totally his own. Ano po siya? So to say na nasa... Opo, siya ba ay Philippine Navy ba siya? Miyembro ng Philippine Navy dati or ng Philippine Marine Corps? Ang Philippine Marine Corps kasi under the Philippine Navy. Okay. So he used to serve with the Philippine Marine Corps na under ng Philippine Navy. Okay. All right. So, opo. So, wala siya sa Navy, wala siya sa Marines. May ilang statement na yung ating Navy Public Affairs Office tungkol dyan, tungkol sa kanya. Okay. So wala ho, dito to itong mga balita na siya ay under the protection ng Philippine Navy or even the Philippine Marine Corps. Hindi totoo yan, and at the same time, we have no reason na protektahan siya. Lahat ng kilo siya already on his own. Ano hong balak ninyo dun sa mga personalidad na nagpapakalat ng mga maling impormasyon tungkol dito? Una sa lahat, we are saying, and we already have stated many times, na wala siya dito sa amin. And it remains on a person, an individual, to prove any allegation na nanggaling sa kanila. Kasi naman, naging transparent naman tayo doon. Wala ho kayong balak na sampa ng kaso itong mga personalidad na ito na nagpapakalat ng mga maling impormasyon? Yan naman ay nasa legal people ng AFP at ng PNP. Kung ano ang next na hakbang doon. Details of which I am not privy to. Okay. Balikan ko lang ho itong destabilization effort. Kumusta po ang pakikipag-ugnayan naman ng AFP sa PNP para matukoy ho talaga kung totoong meron talagang mga banyaga na nagpopondo po nitong di umano'y destabilization effort? Una sa lahat, yung AFP is fully supporting the Philippine National Police. Lalo ngayon, may parating na naman tayo na November 30 na rally. So, pagdating naman sa warm bodies, sa physical security,
PNP ang nanguna dyan. The AFP provides a supporting role sa kanila. Pangalawa, we are checking all possible leads. Hindi lamang actually kung supply result works, checking everything just to ensure na secured naman tayo, secured yung ating mga realista, walang mag-take advantage na nais mag-create pa ng gulo. So we are checking everything. And transparent naman tayo sa mga pinapagawa natin. Yaman nga lang, siyempre, it's not everything that you do na pwede mo i-test. So we are doing everything with the Philippine National Police. Mm-hmm. Kahapon kasi mukhang nagsalita din si Secretary Gibo Teodoro at ewan ko lang kung inamin niya na meron talagang sektor kasali na mga retired military officials who are pushing the AFP to resort to unconstitutional means of intervention. Yes, actually, noong 21 September, Aljo, meron na talagang mga nananawagan ng ganyan. Okay. And maliwanag naman na they are not the majority of our retirees. Mm-hmm. Number two, they do not represent the Filipino people. Number three, alam naman ng AFP na yung ginagawa natin. Mm-hmm. Again, we have seen the effects of the past. So, paulit-ulit natin sinasabi, tapos na yung AFP sa military interventionism, kung tawagin natin, or unconstitutional means to effect change in government. We support the Constitution and constitutional processes. Mm-hmm. So ano naman po reaksyon ng AFP dito sa investigation on the corruption scandal na marami yung nagsasabing bilisan? Maingat lang ang gobyerno, Rear Admiral Trinidad, and mukhang satisfied naman ang mga kababayan natin. No? Yes. Opo. Ito, we are looking at this sapagkat individually, personally, kumbaga excited or everybody is glued to this eh. Ito ang kumbaga ang flavor of the month natin. Because if you look at it, the figures involved, nakakamangha nga naman. So, nag-observe tayo sapagkat nais natin masunod rule of law. And I believe the different government agencies involved in this are doing a good job. Okay. Maraming salamat po, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, the Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Good morning, my buntag, sir. Thank you. My buntag, Aldo, and more power sa programa nyo. Good morning. Thank you.